Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, taglay nawa natin isang malinis sa puso, lalo tigit sa ating pakikibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Taasan, kaloob sa lupa, nukuli ka, ipinagdaranghal. Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig na sa iyong ngalan dakil at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihan iyong nihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, hinihimok ni Moises ang mga Israelita upang unawain at sundin ang tuntuning ibinigay ng Panginoon nang hindi dinaragdagan o binabawasan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa.' Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntunin kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo, sa lahat ay bawat saglit. Yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol Santiago na dapat lamang na mamuhay ayon sa salita ng Diyos dahil ito ang makapagliligtas sa atin. Hindi sapat ang pakikinig dito, dapat din itong isagawa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhay sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpakakumbabang tatanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo,
ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balos sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawas sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, binatikos ni Jesus ang mga Pariseyo at mga eskriba sa mapag-imbabaw na pagtupad sa kautusan. Ang utos ng Panginoon ay dapat sundin mula sa puso sa pagsunod sa diwa nito. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain na hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke na hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inumin, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula masasamang isipang magnagudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos po nating mapagnilayan ngayong itong nagdaang 5 linggo, ang Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa tinapay ng buhay na si Jesus na siyang tumutukoy sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia. Tayo naman ngayon ay bumabalik muli sa pagdinilay sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At magandang follow-up itong mensahe ng ating Panginoon sa Ebanghelyo at mga pagbasa sa kung papaanong tayo na nakikibahagi sa pagdiriwang ng Banal na Misa ay dapat pagtaglay ng isang malinis na kalooban
malinis na puso. Doon natin iugnay yung pagdiriwang ng banal na misa na dapat kapag tayo nakikipagdiwang ng misa ay nandun din ang kalinisan na taglay ng ating mga puso. Isang sensitibong issue ang kinaharap natin sa ating ebanghelyo ngayon, lalo tigit sa mga Hudyo. At ito ang issue tungkol sa kalinisan. Kasi ang mga Hudyo ay mga may minanang turo sa paraan ng paghuhugas para maituring silang mga malinis. Si William Barclay po, isang Protestant theologian, ang minsan nagkwento na noon daw pong panahon ng Imperyo ng Roma ay merong nadakip na isang matandang rabay. Matanda na yung rabay at nahuli at kinulong. Kayon, sinigurado naman po ng mga namumuno na mabigyan ng rasyon ng pagkain at tubig itong nahuli, nakulong. Para sa gayon ay mabuhay siya. Araw-araw, may tubig at pagkain irarasyon. Pero pagkalipas ng ilang linggo, napansin nila na yung matanda ay nanghihina. At nagtaka po sila dahil kumpleto naman ang rasyon ng tubig at pagkain, pero bakit nanghihina ito? Nung tumawag sila ng manunuri o ng isang doktor para suriin po yung nakakulong, napag-alaman na kaya ito nanghihina ay dahil sa dehydration. Na-dehydrate. Kaya lalo sila nagtaka. May tubig naman na binibigay. Kaya ang napagkaisan po nila, obserbahan yung matanda sa kulungan. Kaya kinabukasan, matapos mong rasyonan ng tubig at ng pagkain, inobserbahan nila yung gagawin ng matanda. At laking gulat nila na malaking bahagi pala ng tubig na nirarasyon ay ginagamit lamang sa paghuhugas ng kanyang kamay. Sa halip na inumin, malaking bahagi nito ay napupunta lamang sa paghuhugas ng kamay. Nag-research po ako at ang sabi, 6 na uri daw ng tubig ang ginagamit ng mga Hudyo para maghugas lamang ng kamay. At ito mga kapatid, yung issue na pinupukol ng mga eskrib at pariseo laban sa mga alagad ng Panginoon. Tama naman po na maghugas ng kamay. Tama naman na maghugasan yung mga pagkain galing sa palengke at anumang bagay na ginagamit na dahil ito'y narurumihan. Pero, ang binabatikos at pinupukol ng mga eskrib at pariseo sa mga alagad ni Jesus, naghugas sila ng kamay, pero hindi sa paraang itinuro sa kanila ng mga ninuno nila, hindi sa paraan ng minana nila. At kapag hindi yun ang naging pamamaraan ng kanilang paghuhugas, hindi mo maituturing na ang sarili mo ay malinis. Kaya ito yung tanong nila sa ating Panginoon, bakit hindi nagugas ng kamay batay sa tinuro sa atin ng mga ninuno ang iyong mga alagad? At sagot lang ng Panginoon, tama nga ang hula sa inyo ni Propeta Isaias, mapagpaimbabaw kayo. Kung bakit? Sapagkat higit nilang pinapahalagahan ang kalinisan sa panlabas kesa sa kanilang sariling kalooban. Ano ba talaga ang nangyari? Nagbigay ng kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at dito, ito'y nagsilbing gabay ng mga Israelita sa kanilang pamumuhay. Kaya sa ating unang pagbasa, ang habilin dito ni Moises, sundin yung mga utos. Huwag niyo itong babawasan, ni dadagdagan. Ngayon, itong mga sinaunang Israelita, Hudyo, para sa kanila, yung 10 utos hindi ganun kalinaw. Parang masyadong general. Kaya nung ginawa nila, nagbigay sila ng mga dagdag na kautusan para maipaliwanag yung, halimbawa, isang kautusan, binigyan pa nila nagsanga-sanga na ito. Hanggang sa dumami ito ng dumami. Anong purpose nila? Para ang kautusan ay maging bahagi talaga ng buhay ng mga Hudyo. Ang tanging assignment nila, ipaliwanag, iturong kautusan.
Pero nangyayari ngayon, ganun nga, sa halip na makatulong kautusan, lalo ito nagiging pabigat dahil sa dami. At kapag hindi mo ito sinunod, tiyak na ikaw ay mapapahamak. Hindi lang nila sinunod yung paraan ng paghuhugas, kaya itinuturing silang marumi. Bahagi na kanilang minanang tradisyon, bahagi na kanilang mga ritual. Pero para sa Panginoon, ang higit na mahalaga, hindi ang kalinisang panlabas, kundi ang kalinisan ng kanilang kalooban. Kaya nga, dito binigyan din ni Jesus na hindi nagpaparumi sa tao kung ano yung nanggagaling sa labas, kundi nagpaparumi sa tao ay kung ano ang nagmumula sa kanyang kalooban. Sapagkat para sa ating mga tao, ang sentro ng ating pagkatao ay ano? Ang ating puso, ang ating kalooban. At dito, nag-enumerate si Jesus na mga bagay na nagpaparumi sa tao. Hindi ang kung anong pinapasok sa loob ang nagpaparumi, kundi kung ano ang lumalabas at yun ang nagpaparumi sa atin. Ngayon, anong pinapaalala sa atin ng mga pagbasa? Simple lang. Una, our Catholic identity. Bahagi ng simbahan, buhay ng simbahan, bahagi ng pananampalataya natin bilang mga Katoliko, ang napakaraming ritual at tradisyon ng ating simbahan. Nandiyan ang mga piyesta, nandiyan ang prosesyon, nandiyan ang simbang gabi, nandiyan ang paglalagay ng Belen, paglalagay ng altar sa kanya-kanyang mga bahay. Nandiyan yung pagdarasal natin ng rosaryo, pagdarasal ng novena. Lahat ng iyan, bahagi ng ating minanang tradisyon, ritual sa ating mga ninuno. Yung pagsisimba, bahagi ito ng ating buhay. Kumbaga, ito yung Catholic identity natin. Sabi nga po nila, paano mo daw malalaman kung yung may-ari ng sasakyang sinasakyan mo ay Katoliko? Paano mo po malalaman na Katoliko yung may-ari ng sasakyan? Paano? May rosaryong nakakabit sa salamin. Paano mo malalaman kung Katoliko yung bahay na pinasok mo? Mayroong rosaryong napakalaki na nakasabit sa dingding. Bukod doon sa malaking kutsara tinidor. Natatanda, kayo ba'y nagkaroon doon dati? Yung kutsara tinidor na napakalaki, nakasabit sa dingding. Tapos yung malaking rosaryo, nakasabit din sa dingding. So ito yung pagkakakilanlan natin. Bilang mga Katoliko, bahagi ito ng ating pagiging Katoliko. Kasi it is our way of expressing our faith. Kayon, kung ito'y bahagi ng ating pagiging Katoliko, anong dapat mahalagang makita natin dito? Nang lahat ng ito, makita natin na may kaugnayan sa pananampalataya. Kasi kung gagawin natin lahat ng ito nang walang pananampalataya, mawawalan ito ng kabuluhan. Wala tayong pinagkaiba sa mga Hudyo ng kapanahunan ng Panginoon na nangyayari sa atin ay panlabas lamang. Halimbawa, bakit ba tayo nagsisimba? Anong dahilan ng ating pagsisimba? Dahil obligasyon po. Dahil kinakailangan. Nagsisimba tayo dahil mahal natin ng Diyos. Nagsisimba tayo dahil tumugon tayo sa paanyaya ng ating Panginoon. Bakit po tayo nag-aatanda ng krus? Upang ipagkatiwala natin ang ating sarili sa pangangalaga ng Santissima Trinidad ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit tayo naglalagay ng mga altar? Bakit tayo may mga puon? Dahil ang mga puon na sumasagisag sa mga tao, hindi ho natin ito sinasamba, ha? Pinararangalan natin. Hindi natin sinasamba ang mga puon. Na madalas ay batiko sa ating mga Kristiyano na ay naman sumasamba na naman sa kahoy ang mga Katoliko. Hindi natin ito sinasamba, bagkus ang mga puon ay nagpapaalala sa atin kung sino may sinasagisag dito, yung mga santo, ang ating Panginoon.
na sa tulong na kanilang halimbawang naging buhay, ay matularan natin sila. Matularan natin sila. Sila rin katulad nating mga tao, pero nagsumikap sila sa tulong ng biyaya ng Diyos upang mabuhay sa kabanalan. Kumbaga, ang lahat ng ritual tradisyon natin, lahat ng ito'y may kaugnayan sa ating pananampalataya, lahat ng ito'y tumutulong sa atin para ito ng ating sarili sa Diyos at tanging sa Diyos at laging sa Diyos lamang. At bakit mahalaga iyan? Dahil kung ang puso't isipan natin nakatuon sa Diyos, sa tulong ng mga iyan, mabubuhay tayo sa kabanalan, sa kabutihan, at mapaglalabanan natin ang mga tukso o anumang bagay na maaring makasama sa atin o magpadumi sa puso ng bawat isa sa atin. Katulad ng pinahayag sa ating kalawang pagbasa sa sulat ni Santiago. Sabi niya dito, ang salita ng Diyos hindi lamang dapat binabasa, hindi lamang dapat pinakikinggan. Dahil ang tanda ng pagiging relihiyoso natin, ng ating mga napapakinggan na babasang salita ng Diyos, ay naisa sa buhay ng bawat isa sa atin. Naisa sa buhay natin. Mga kapatid, sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, sa pasimula nito, ang panyaya sa atin ay aminin natin ang ating mga kasalanan. Alam natin ito mga nagdaang mga araw, maaari nagkamali tayo, nakasakit tayo. Pero bukod sa pag-amin sa ating mga kasalanan, ito'y paanyaya mula sa Panginoon na naway taglayin natin ang samalinis sa puso sa tulong na rin ng mga ritual, tradisyong minana natin at itong lahat ay nakaugat sa pananampalataya natin sa Diyos at naglalayon na ito natin ating mga sarili tanging sa Diyos at laging sa Diyos lamang. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamamaha tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Piret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at nilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa mga mapagmahal ng makaisa tayo ni Kristo sa puso at diwa, ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
para sa mga pari at mga namamanata sa Diyos, upang maisulong nila ang paggalang at pangangalaga sa kalikasan, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga may banal na kasulatan, upang lumalim ang kanilang pagpapahalaga at kaalaman sa salita ng Diyos, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa biyaya ng pagbabago, upang ang lahat ng ating gawain ay laging ibatay sa katotohanan ng Diyos, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon sa hapag ng buhay, upang ang ating pagsamba ay magmula sa pusong kumikilala at tapat sa Diyos, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, upang mahugasan ang kanilang karumihan at kasalanan ng awa at pagpapatawad ng Diyos, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat din ng Marlon Cecil Aguilar, Jayan Louie, Jessie Liang, Jane Lynn Calimon, Adas Bakery. Ngayon din para sa natatang kailingan ni Alexis Santos, para sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan si Sir Augustine Cruz OP, patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Ligayat Apolinario Catalig, Virginia Franco, Joel Bardos, Tony Cruz, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, Lorenza Sebastian. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Rosana, Anthony, Domingo, Mario, Irene, Emeterio, Wenceslao Sr., Orlando, Arcadia, Marcosa at Father Ramon. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, linisinawa kami na iyong salita upang maging banal ang aming buhay, maging makatarungan ang aming mga gawain, at maging matatag ang aming pananalig sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa kisa habang naghihintay kami sa'yo, pagbabalik.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot na iyong pagbasbasa sa aming tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilang sa ilikas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bagat wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, halamuhin dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umili na lakas mo inilalaan upang kagandaang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat na mabuti at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayod tayo at naway taglayin palagi natin ang isang malinis sa puso sa pagharap sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.